Ayan, Reza, we're live. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome to another live broadcast. Ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA, patuloy ang pagtaas ng mental health condition sa ating bansa. With an estimated 7 to 12.5 million Filipinos, Reza, affected by anxiety and depression. Okay? Matindi yun, ha? Oo nga. Can you imagine? Ayon pa rin sa datos, ang mga kabataan ay, yung bang edad ay 18 to 34, lagpas ka na dyan, Reza, ay nakakaranas ng higher levels ng stress, languishing, no? Or struggling. At nakakaalarma na ito po'y dahil pataas din ng pataas ang suicide rates. Dito sa ating bansa, at mula Enero hanggang Hunyo, itong taon na ito, ay may naitalang 2,000 po, no, na mga reported suicide cases. Isa itong problema na kinakailangan ng urgent na pag-address ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Mental health, yan ang ating pag-uusapan sa ating segment na What's Brewing. Kasama itong kaibigan kong si Tofi De Jesus, isang psychologist from East Avenue Medical Center. At good news naman po tayo sa Espresso Self Bishop as we feature another artistic naman po na business owner. So pakinggan po natin ang kanyang testimony kung paano po nagiging ministry area ang business na ito. At tuwing huling linggo po na Oktubre, yan, last na po tayo, no? Week of the month, ay Food Safety Awareness Week po sa ating bansa by virtue of Proclamation number 160. So mahalaga po ang food cleanliness dahil mahigit 200 po ng mga sakit ang maaaring makuha mula sa unsafe food. So don't miss the discussion later in our health talks with our resident nutritionist dietitian. So we hope you'll be blessed with our topics tonight. Stay with us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Okay, palagay ko, Reza, ito'y talagang timely na topic ito because of what's happening around. At tama naman, ang mga kabataan ngayon sa eskwelahan, meron silang, anong tawag dyan? Mental health break. Yan po yung itong linggo po na yan. Yung para bang, sige, magpahinga muna kayo, medyo get your minds together. Kalma muna. Kalma muna kayo, ganon. O tama ang pag-usapan natin. At tama-tama naman, no, itong aking kaibigan na si Tofi De Jesus, isang psychologist from East Avenue Medical Center. Guest natin siya ngayon, no, kahit sa Zoom lang siya. Well, magandang araw sa iyo, Tofi. Welcome. Welcome sa Lighthouse Cafe. Hi, Bishop. Hi, Ma'am. Thank you very much for inviting me tonight. It's a pleasure to be here. Ayun, no, kita mo na. Alam mo, tama-tama itong topic natin, Tofi. Ikaw ay nariyangkat, nagkiklinik ka sa East Avenue Medical Center. Opo. Okay. At araw-araw kaharap mo ang may mga hinaharap na mabigat kanilang condition sa mental health. Let's put it this way, Bishop, wala akong pasyenteng pumupuntang masaya. So talagang pupunta sila sa akin. They have certain concerns, they have certain worries that they would like to talk about. They would like to clear things in their mind. Kaya nga sabi sa kanila, you know, when you go to your psychologist, it's like you're untangling a ball of yarn na talagang nagkabuhol-buhol. Okay. And normally yung mga ganyang session po matagalan, 'di ba? Kasi minsan yung mga trauma nila came from years pa ng mga kabataan. Pero gusto kong tanungin si Tofi, no, bilang psychologist. Siyempre, anong dahilan nito? Is it an issue of self or an issue of society? Okay. Una sa lahat po, it's both. It starts with the person. Lahat tayo kasi bilang isang tao, parte ng ating pagiging tao ay ang ating mental health. Kung paano tayo mag-isip at kung paano tayo kumilos. In fact, when you're studying psychology, you know, you're always looking at both the overt and covert behaviors ng isang tao. So, ibig sabihin, talagang pag-inaral mo ang pagkatao ng isang individual, aaralin mo kung paano muna yung nangyayari sa kanyang isipan at kung paano niya na itatranslate ito sa kanyang kilos. Now, your issue as an individual could either be exacerbated or it could be resolved by the kind of social support that you're also getting around you. Kung kunyari, mahina-hina ka, tapos napunta ka pa talaga sa very challenging na environment,
talagang mahirap. On the other hand, may ibang tao naman na tipong they are capable of striving, and even if you put them into environments that are not so supportive, they still come out on top. So, kumbaga, wala namang automatic na Yeah. kalalabasan. Pero nonetheless, kailangan talaga ipoproseso mo siya. Pero yung Ayun. ganong ano po, no, ganong response, is it something na dahil kinalakihan nila or natutunan nila while they were young? Yung ganong parang nature-nurture response to ano? Yes. Actually, alam mo ma'am, yung sinasabi natin kasi nature versus nurture, ano? So, kumbaga ang sinasabi ano ba talaga nagko-cause ng behavior? Is it the genetics o yung pagpapalaki? However, nowadays, there is another way of looking at it. It is nature through nurture. So, ibig sabihin, whatever you have as an individual, whatever your genetic predispositions are, it then depends now on what kind of environment culminated it. So kung ano man ang kagalingan mo, dapat yan ay napagyaman ng iyong environment na iyong kinalalagyan. Now, on the other hand, may mga tao na tipong totoo, they are very talented, pero since hindi nasusuportahan from the start of their childhood, hindi nakukuha yung maximization ng kanilang potential. On the other hand, mayroon naman mga ibang tao na tipong medyo mas maliit o mas kaunti ang potentiality, pero nabibigay naman, kumbaga nararadiate ng environment na kinalalagyan nila. So, kailangan talaga sa ganyan, bubusisiin mo kung ano muna yung mga iba-ibang factors. Well, eto Tofi, alam mo, bilib ako sa mga Pinoy. We are the most adaptable people in the world. No? Even kahit saan, pwede tayo mag-adapt. Okay? Anumang pressure, Kaya, alam mo, kahit mga Pilipino yung ugali ba, yung attitude pagmaneho, akala mo pasaway dito. Pagdating sa Amerika, Mababait, ang no? bait magmaneho, marunong pala magmaneho. Very adaptable Very talaga. adaptable. Yun ba hindi pwedeng, hindi ba na ano yan sa kalalagyan, sa emosyon? Hindi ba ganon? Tsaka isa pa, how do we compare with other countries? Mga ibang Asian countries. Okay, una sa lahat po, Bishop, meron po kaming tinatawag sa psychology na context drives behavior. Ibig sabihin po nun, ang kinalalagyan mo ay tumutulong para magsabi kung anong reaksyon ang gagawin mo sa iyong pagkilos. Halimbawa, sa Pilipinas, dito, nang una-uso sa atin yung ugali na mag-unahan. Sa lahat ng bagay, gusto natin Oo nga. mag-unahan. Okay? Kaya sa kalsada, nandun din yung prinsipyo na, hindi, gusto ko ako masunod. Okay? Dahil dito, kung kunyaring walang sistema na talagang tutulong sana for orderliness, so ang nangyayari, kanya-kanyang diskarte. Sisingit ako dito, papasada ako dyan, ka-counterflow ako sa ganun. Ang Pilipino kasi meron tayong ugali na hanggat mailulusot, ilusot. Hanggat pa pwede, gawin. Yeah, may ganun tayong ugali as a society. So that's why yung orderliness medyo nahihirapan let's say for example, mai-manifest or nahihirapan mai-implement. Okay? Pero kasi ninyo, pag ang Pilipino nilagay mo sa isang society na mayroong mataas na level of orderliness, kayang-kaya. Walang problema, nagagawa ng maayos. Di ba? So ako dun muna sa factor na yun, context drives behavior. Ang kinalalagyan mo dictates the kind of reaction that you're doing. Now, kumpara sa ibang Asian countries, tumataas pa nga ang ating suicide rates as compared to others. Noon, meron tayong misconception na pag Pilipino ka, masayahin ka, pero nowadays, it's not anymore like that. In fact, mas delikado pa nga ngayon kasi we are now becoming very expressive about it, and at the same time, talagang grabe na rin yung stress na pinagdaraanan natin. In fact, for example lang po, there are some studies that will prove that the Filipino workforce is one of the most stressed people in the world. Kumbaga tayo kasi medyo lagapak pagdating sa work-life balance. So maraming Pilipino ang tipong nagtatrabaho Burned out, no? Yes, nagtatrabaho ng matindi dito sa bansa natin, pero hindi na nakukuha yung tamang compensation, yung tamang pagbibigay ng care, yung tamang allowance for family time. Kaya kumbaga, talagang sadsad sa trabaho at dahil doon, hindi humihina rin yung sarili. Okay. Pero maganda yung point niya, Reza. Ibig sabihin, kapag ang ating environment, iayusin natin, Right. such that may mangunguna. Halimbawa,
sa eroplano, hindi naman kaagad talaga makakalabas lahat pero mag-uunahan. Hindi pa tumitigil yung eroplano, hindi pa nakapark, binababa na yung mga gamit. Kaya alam mo talaga nasa Pilipinas ka na. Oo. Doon lang lumalabas No, yung behavior. Ibig sabihin, sinabi mong ganyan, yung how the environment controls Right. kung aayusin natin yan, hindi magiging maayos tayo. Opo. Kung tutusin, pwede naman po sana. And in fact, there was a time, pag tinignan nyo ngayon sa YouTube, for example, i-research nyo yung kung anong itsura ng Pilipinas noon, the Philippines was a very orderly place. In fact, ultimo nga, ang mga Pilipino, talagang lalabas yan, formal. Diba? Yung tipong makikita mo, mga nakaayos na lalabas ng bahay. So, ang nangyari po sa atin is that as a society, we then we then try to grow to a site or a situation kung saan medyo nawala yung formalidad na yun. Too comfortable in our own selves. Kaya sa ganung pagkakataon na nangyari, tipong yung uri ng respeto nawala, tapos yung respeto sa paligid nawala, kaya tuloy medyo chaotic yung ating sistema sa ngayon. Oh, I'm trying to understand kung anong dahilan yan Meron bang kinalaman Malalim. yung pagkakaroon natin ng iba't ibang kultura na sakop tayo ng kung sino-sino. Ngayon, ang naging problema yung identity natin. Alam mo sa mga Asian countries nahahalata ako, no? Matindi ang identity ng mga ibang bansa Yun lang halimbawa, Or Thailand. culture, yeah. Thailand. Matindi ang kanilang identity as Thais. Ang mga Hapon, ganun din. Ganun, Matindi ang kanilang identity at bilang mga Japanese. Ang mga Koreano, ganun din. Pero ang Filipinos, porke tayo ay nasakop ng maraming mga bansa, napakarami nating naka-affect sa atin, meron bang elementong can we use that? Factor ba yun? Oh yes, meron din pong ganon. Una sa lahat, Filipinos have a very strong colonial mentality. Kumbaga, ang pakiramdam natin, tayo pa rin ay mas mababa as kumpara sa iba. Put it this way, ang Pilipino, they would rather consume goods that are imported as compared to what's Filipino-made. In fact, lately na lang yung talagang ini-encourage natin to buy Filipino and things like that. In addition, di ba, pansinin niyo po ito ngayon. When we talk, okay, nasanay ang mga Pilipino na pag formal talk talaga yan, like in a Senate proceeding or tipo government issue, kailangan talaga English formal. Samantalang sa ibang bansa, all the more na yung lingwahe nila ang ginagawa nila. Okay? So, it has its pros and cons. Because we speak good in English, the good thing there is that we are now becoming more viable for foreign investment. Kasi kumbaga, alam nila na hindi sila kailangan mag-aral ng lingwahe. Marunong tayo mag-English, makakaintindi tayo. Example na lang po, pansinin nyo sa mga streaming services. Okay? Bihira dati yung merong Filipino. Lately na lang yan. Dati pag bumili ng mga produkto, ang produktong Pilipino, puro English lang lahat yan. Pero pansinin mo ngayon let's say for example, a product is sold in Southeast Asia. Okay? Mapapansin mo, merong isang brand ng biscuit, Bishop, Ma'am Reza, if I may say so. May isang brand ng biscuit na gawa sa Indonesia. Okay? Yung color blue, malot niya. Ngayon, yung biscuit na yon binibenta rin sa Thailand, binibenta rin sa Vietnam. Kaya yung lengguwahe ng Thai at saka yung Tieng Vet, nandun din sa packaging. Pero wala kang makikitang Pilipino. Kasi katwiran nila, marunong naman mag-English sa mga Pinoy. Di ba? So, merong strong colonial mentality pa rin na natitira sa atin Di ba? At the same time, ang nangyari talaga sa atin din is that we try to just adapt what is the foreign culture because we think it's better. Diba? For example, after World War II, karamihan ng ugaling Amerikano ang na-adapt ng mga Pilipino. We are still using the American educational system right now. Yes. And then, pansinin mo, ano ang paboritong pastime ng mga Pilipino? Pumunta sa fast food, kumain ng hamburger. Diba? Just pagkain ka, no? If you will look at it. Okay? So, the Americans really left a very strong heritage among the Filipinos. Di ba? Parang ang pag tinignan mo ngayon, laging sumusunod ang Pilipinas sa kung anong uso sa States. Di ba? So, medyo nahirapan. That's why in the 1970s, back then, Imelda Marcos
tried to jumpstart this cultural revolution, if I may call it, na kung saan mahanap ang identity Pinoy. Okay? And for some time, I think it's able to be achieved. However, it eroded once again as time went by. So, kumbaga, hindi na-sustain. Kumbaga po. I Oo. see. So that contributes Cultural pala talaga. to what we are. Society. Right. Okay. Ano As a nga in terms, people. culture, ano yun? Drives, Context drives behavior po. Context drives context behavior. drives behavior. Okay. Pero sa panahon po ngayon, kasi sabi po dun sa ating datos, mas tumataas yung ganyan anxiety, depression. Kaya nagdi-discuss tayo, Bishop, di ba? Kahit yung mga kabataan po tayo, minsan binubuli din, di ba? Pero parang mas grabe po ang response ngayon. Ano pong Yes. factor naman na nag-result to that? Una sa lahat, ang mga children kasi ngayon, they are growing up in very protective environments. Parang ganito yan, tayo, Ma'am Reza, mukhang magka-generation tayo, so idadamay na kita. Di ba? yung ganyang Parang pagkakataon. tumanda yata ako ng lalo. Tayo mga bata, di ba, maglalaro ka sa labas ng bahay. Tapos, yan yung tipong, pwede maglaro sa labas, pero pag nagkaroon ng nag-ilaw doon sa poste, pasok ka na. Ay, mga magka-generation nga kami. Okay. Ganun tayo noon. Yung batang babae, maglalaro ka with your friends, magcha-Chinese garter kayo, magcha-jackstone kayo. So, kumbaga, the pastime is more of community work. Yeah. Batang lalaki, maglalaro ng habulan, maglalaro ng luksong baka, luksong tinik, tumbang preso, o kaya tipong just simply habulan. Di ba? So, everything was physical, everything was done outdoors, and therefore, it then teaches you that you always have a group of people with you. Okay. Kumbaga, laging nandun yung physical and social support na kakailanganin mo. Yan yung tipong pag nadapa ka, pag tatawanan ka ng mga kaibigan mo sa simula, pero at the end of the day, sabay-sabay kayong uuwi. Di ba? Okay. Minsan nandiyan pa yung tipong pag nadapa ka, lolokohin ka pa ng kaibigan mo, lalabas na yung kanin dyan. Pero still, alam mo yun, yung tipong matatakot ka, pero alam mong nandun yung sense of security within the group. Children nowadays are not like that. They usually stay at home and they play with gadgets. Okay? So they're often left on their own for most of the time. Okay? Kaya kumbaga, totoo, you can talk to people while playing, pero it doesn't work in the same way as there is a real physical interaction that you have with that person. Okay? Okay. Yan yung tipong kalaro mo ngayon, the following day, maaaring hindi mo nakalaro kasi hindi kayo sabay naglaro ngayong araw na to. So walang consistency. So because of that, medyo mas naging isolationist na yung mga bata ngayon. And because of that, they don't really have that strong social support to really help them out during times of difficulties. Okay. Yung pagkakataon na tipong pag namumblema, di ba? Ang nakikita pa yung nasa social media. Ito pa yun. Sa social media, bihira ang nagpo-post ng negatibong bagay. Except na lang siguro sa mga namatayan sa Facebook. Okay? Kasi yun lang yung masasabi kong negatibong bagay na medyo consistent. Pero most people on social media will post something that is nice. And therefore, whenever you see your peer succeeding, it then gives you the question, how come that they are able to do it and why not me? Bakit hirapan ako? So unti-unti, inaatake mo yung self-esteem mo, inaatake mo yung pakiramdam mo sa iyong sarili, hanggang sa katapos-tapusan, you will just tell yourself, I think I'm hopeless. I think I don't have the chance to do this. So all sense of security breaks down. You then become anxious. Pag anxious ka pa naman, nangangamba ka sa mga bagay whether it is realistic or not. And then when the anxiety gets too much, manganganak na yan, magpupunta siya sa direksyon ng depression because you feel, may anxiety ako, hindi ko makontrol, hindi ko magawa ng paraan, I think that I'm just like this for the entire life na meron ako, madedepress ka na. Kaya ganyan, dalawang yung kambal yung sakit na yan eh. Pwedeng mauna ang anxiety, masyado kang nangamba, pakiramdam mo, wala ka ng control, kaya na-depress ka. Pwede naman baliktad. Una, na-depress ka, na-frustrate ka sa buhay. At dahil frustrated ka na sa buhay, nangangamba ka naman ngayon kung meron pa bang mangyayari sa buhay mo. So, saan ka buhanin yan? Pagkatapos ang setting pa sa pamilya, malayo naman, hindi maintindihan ng mga magulang. Yes. Lalo na po ngayon, Bishop, kasi karamihan po ng Pilipinong bata ngayon, ang magulang nasa ibang bansa. Maswerte na yung mga family ngayon na ang nanay at tatay nila
nakakauwi araw-araw sa kanila, nakakasama nila. Napakaswerte na ng mga batang yun. Kasi most of us, either ang nanay mo or ang tatay mo or both ang nanay at tatay mo ay OFW. Di ba? Naiiwan ka kay lola, naiiwan ka kay tita, or worse, naiiwan ka sa isang taong pinagkatiwalaan ng magulang mo like a trusted friend or a yaya na talagang yun muna yung nagpapalaki sa'yo. Now, I'm not saying that that's wrong, but I'm just saying that there is a significant difference between pag magulang pa rin ang nagpapalaki as compared sa ibang tao. Oo. And so, Very kapag clear. nangyari yan, pumasok yung anxiety, pumasok yung depression, whichever comes first. Okay? So, wala. Paano nang gagawin doon? Kaya tumataas siguro ang suicidal tendency. So, how do we rectify this? Okay. And who takes the initiative, dapat, para ma-rectify ito? Opo. Sa amin po, ina-advocate namin yung tinatawag na ask twice movement. Ano pong ibig sabihin nun? Kung ikaw yung walang pinagdaraanan, ikaw ang maging makulit sa mga tao na may pinagdaraanan. Now, when I say makulit, I mean you get their attention and you tell them that there is hope with what they need to do. Kumbaga, ikaw yung magtanong ng 2 beses, yung tipong pag tinanong mo, okay ka ba? Kahit sabihin niya, oo, okay ako, sagutin mo, sigurado ka? Kasi kung tutuusin, itong naobserbahan ko sa'yo at sa tingin ko kailangan mo ng tulong. Ako po, when I give lectures po, I always tell people, you want to approach somebody, follow these 3 letters, O-R-A. Observe, reflect, ask. Una, obserbahan mo yung tao. Huwag kang babanat nang wala kang obserbasyon kasi kundi chismis ang dating nun. So, observe first. Anong nakita mo sa tao? And then reflect the observation back to the person. Ibalik mo sa kanya. Parang ganito. O kunyari, Ma'am Reza, napansin ko dati sabay-sabay tayo nagla-lunch. Ngayon, napapansin ko, nagla-lunch ka na lang mag-isa. By reflecting back to the person, may bigyan mo ng context yung pinag-uusapan ninyo. So may target behavior. And then that's the time that you do letter A. You ask, is there anything like for us to talk about? Do you want me to call somebody that you could talk to? Kasi sama na sabihin natin na, okay, look, I'm not a psychologist, I'm not a psychiatrist, I'm not a mental health professional, but I can get you to one. I can act as a bridge between you who needs the service and those that provide it. Makaka-relate tayo ron, Reza. O-R-A. O, Reza Abante. O, Ruben Abante. Okay. Anyway, maganda yun. Very practical din po. Very Kahit sino pwedeng gawin, basta concerned dun sa tao. Actually, yun palang ang sinasabi mo sa atin magsisimula eh. Yung question na, who takes the initiative? Right. Minsan, isisisi pa yung gobyerno eh. Isisisi kung saan, di ba? Hanap tayo ng ang masisisi. Yun pala naman, dapat tayo ang nauuna. Actually, Bishop, mental health is everybody's concern. Lahat tayo ay magkakaugnay bilang tao. So, kailangan po natin tandaan na ang mental health ng iyong kapamilya, concern mo yan. Ang mental health ng kaibigan mo, ng kaklase mo, ng kaopisina mo, concern mo yan. Kasi one way or another, pag may isang nag-breakdown sa system ninyo, apektado ang lahat. And the worrying statistic here is that at any given time, 1 out of 5 people have mental health symptoms. Now, just to clarify, sintomas lang naman po, hindi automatic may sakit. Pero if you translate it in a more literal sense, 1 sa 5 tao ang may maaring pinagdaraanan. So, tayo ng mga walang pinagdadaanan, the 4 out of 5, tayo ngayon yung dapat gumagawa ng paraan to reach out, to make a psychologically safe space for them para mas maging accommodating sa pangangailangan ng mga taong may gantong uri ng karamdaman or pinagdadaanan. Oo, pero hindi naman maganda yung hanap ng problema ng ibang tao. Nakichismis ka lang pala. Di ba? Baka... Kaya nga, Bishop, dapat may observation ka muna. Ayun, Pag tama. walang observation, tapos nagtatanong ka, kamusta mga buhay-buhay nyo? Chismis yun. Magaling ito. Alam mo, iimbatahan ko to si Sophie magprograma dito eh. Very Kailangan natin ito. Lalo yung very practical. Oy, Sophie, ang ganda na naging usapan natin. Ngayon, tatanungin kita. Ikaw ang magsabi sa mga nanonood sa atin.
Okay? Hindi natin alam kung anong kalalagyan nila. Okay? Bukod sa ORA, ano pa ang pwedeng sabihin sa mga nanonood sa atin? Ano man ang kanilang nararanasan ngayon? Okay. Una sa lahat, hindi madali ang may distress. Hindi madali na alam natin sa inyong sarili na meron kayong nararamdaman at hindi nyo alam kung ano ang gagawin nyo tungkol dito. But the first thing that I want to say to you, kung ikaw yung taong may pinagdaraanan sa ngayon, first and foremost, every single day is a new opportunity. Maaaring ngayon nahihirapan ka, but it might be different tomorrow. Pangalawa, you don't have to always do it only on your own. Help is available. Marami po tayong mga private and public services na available. Halimbawa na lang, doon sa show ko sa Doctors Online sa atin sa FEBC, Bishop, nag-guest ako nung Hope Line. Talagang makikita mo na tipong they are there 24/7, may mga counselors, may mga taong pwede mong makausap, and you just need to call them. Okay? Sila ang nag-aantay sa inyo na tumawag. They are there to provide a psychologically safe space. May pwede kang magawa. Hindi ka nakastuck sa ganyang sitwasyon. Kailangan mo ilagay sa sarili mo, it's gonna be okay. Maaaring bukas, oo, hindi mo masosolve lahat, pero just do the small steps necessary to begin your journey towards a better sense of mental health. Very good. Thank you, Thank you po. Tofi. I think napakaganda, napaka-productive ng ating segment ito. Thank you. Until next time, Tofi. Ha? Thank you, Bishop. As always, salamat po sa pag-imbita. Yes. Okay, very good. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang ating Lighthouse Cafe. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga tala kayang may kabuluhan. lifestyle at kultura ang sariling atin. Boy Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self. Alam mo, Erica, ang mga Pinoy, no, widely recognized yan as creative and resourceful, no, with a wide range of talent from fashion, food, design, and digital arts. Actually, parang ikaw na yung interview natin. Gabi, no? At kahit challenging, ay marami pa rin mga Pinoy ang ginawang daan ng arts, no, upang makapagsimula ng small business. Ika nga, creativity and beauty ang puhunan. Wow! Yes. Ganda yun, Gabi. Ha? And super proud ako actually, Gabi. Wow! Dito sa ating guest ngayon, yung Tarabasa, dahil ako man ay na-amaze sa kanyang creativity. Hindi to scripted, Gabi. Yes. Na-amaze talaga ako. And of course, I am her number one Wow. customer. Parang lagi ako nabubudol. Yes, parang serious ka, no? Kaya wag na nating patagalin dahil tonight we are joined by EJ Abante to talk about her e-art diaries business. So ayan, welcome ulit sa ating Espresso Self. Magandang Hi. araw po. Hi, AJ. She was very familiar, no? Oo nga. Parang lagi Kayo kasi din siyang po. behind the camera. Yes. Parang nakita ko siya sa ibang shows ng GCT. But anyway, bumati ka muna ulit sa mga viewers natin, EJ, and siguro samahan mo na ng short background kung ano bang ginagawa mo ngayon. Ayan, magandang araw po sa inyo pong lahat. Ako po si EJ and currently po employed po ako sa isang private company. And ayan po, meron po akong small business na art, digital art po siya. Yan. O siguro puntahan natin yung business mo. So, paano ka naman napunta dito sa business ng digital art kahit na meron kang day job? Apo. Na-mention ko rin po yung previous episode po natin. Sabi ko na nag-start siya as a hobby. So talagang mahilig lang ako any forms of art. Minsan crafts. Actually, yung drawing nitong growing up, dun ko lang siya talaga nahone. Habang tumatanda ako, napapractice siya. Ayun. So hanggang sa nung Christmas, may mga kasi ginawa namin siyang gifts yung mga framed, mga keychains. Tapos hanggang sa may nagsabi, bakit hindi ka magbenta nito? So yun, pinag-pray ko siya, inisip ko paano yung magiging mechanics, kung paano yung magiging structure niya, ano yung mga pricing, ganon. So yun, doon siya nag-start na ma-push talaga na may mga gusto rin na makapagbigay ng that kind of gifts din. Nakakatawa, no? Kasi yung premise nga, yung starting point niya is
gift siya, no? Parang gusto niya tumulong, gusto niya magbigay, and hindi siya yung profit na agad yung iniisip niya, no? She wanted to help, and then nakita niya yung opportunity. Pero what I heard, pero bagsak pa rin yung mga presyo mo. Parang libre pa rin lahat, basically, nakukuha, no? Okay, parang nagagalit yung ate niya. Walang kita, Bakit no? ganito pa rin? Joke lang. Walk us through the process. Ano yun, yung, what do you do exactly? So, magbibigay ba ng photo, or bahala ka na mag-interpret pag nakita mo yung face ng tao, the drawing mo? How exactly does it work? Apo, bali nag-ask ako ng around 2 photos, 2 to 3 photos where I can choose from. Kasi hindi naman po talaga ako magaling mag-drawing na freehand, unlike no iba nating artist, talaga freehand. So, I use their photos para i-drawing. Then, minsan may mga nagsabi, ikaw na bahala, paano mo pagagandahin, anong color yung bagay doon sa photo. So, doon ako talaga na-challenge kasi hindi din ako ganun kagaling. Pero yun nga, sabi ko nga, growing up, naging part ako ng ads, hindi ko sure kung ads team or arts and decors team. Sa church? Apo, sa church, nagde-decor kami ng mga photo booth, minsan mga, yung simple lyrics po natin, yun, inaayos po natin ngayon. Tapos, mga pub mats, mga e-posters. So, doon ako nahon kung paano ako magtimpla ng color. I also have ates and kuyas na nag-guide sa akin. Minsan, nag-reach out talaga ako sa kanila kung paano ko matututo na mag-mix and match ng colors. So, yun po. Talagang yung background, kumbaga, ginamit ko yung gift ko para po dito sa business na to. Na nahon po ako dito sa Lighthouse kung paano ko siya ma-share din outside. Not just para lang kumita. Actually, pag may mga nagtatanong saan ako natuto, sabi ko talaga, actually po, sa church kasi, ang dami namin ginagawa. So, yun, doon talaga ako na-practice na minsan, hindi ako nagsisettle na sa, okay na yan. Hindi Gusto ko, excellent siya. Not because na, para lang pakitang gilas. Pero, kasi doon ko rin po na-express kunyari sa yung mga freebies ko yun, nilalagay, yung mga verses, minsan mga quotes from the preaching, nilalagay ko siya as freebies po sa ating box. Yan. Wow. So, napakaganda, Gabi, no? Kasi para nag-start yung sa mga previous episodes natin, nakita natin na yung mga businesses, they parang pinuno nila yung need sa ministry, like tokens, ganyan. Pero ito naman, nag-start siya sa ministry and yun yung nag-hone sa kanya dun sa gift na meron siya. And kumbaga parang nag-multiply na lang yun dahil ginamit niya yung kanyang gift para sa Panginoon. Wow, very proud. Pero siguro, Kalbakat na dyan sa yan, secret. office Pero mo. siguro puntahan na natin yung products, no? Kasi meron tayong mga nakikita dito. Like, ito, may Yes. mga frames, may mga keychains. Siguro, i-walk through mo kami kung ano ba yung mga product offerings mo as of now. Bali, hindi ko kung minsan may mga nag-inquire sa akin, gumagawa ka ba ng ganito? Minsan kahit hindi, sige gagawin ko. Ipoprovide natin yan sa inyo kung hanggang sa makakaya ko. Pero ngayon po, I have this gift box. It's a 5-hour photo frame po nung illustration. Can you say that again? 5 hours? 5-hour po yung So, size 5 niya. by 7 inches. Ano ko 5 hours mo na ginagawa? Hindi ba? So 5 yan, hours 5 hours siya. And then, ang okay. kasama niya po is yung isang wallet size. Minsan, kung titingnan niyo po sa labas, sobrang mahal po talaga niya. Minsan, hiwalay pa yung illustration copy para makuha mo. Sa atin po, nakapackage po siya. Kasi ayoko po ng sobrang mahal. Dahil nga, yun nga po, gusto ko, sabi nga po dun sa friend ko, actually, hindi ko iniisip yung kung magkano ba siya talaga, magkano yung cost ko, kung magkano yung frame, magkano yung printing. Parang ang sa akin, gusto ko lang talaga mag-drawing and to give back the joy na nare-receive ko kapag habang ginagawa ko siya. So yun po, 5 hour, tapos may mga freebie po na Mga ganito, no?
Fillers. Parang Tapos ito po yung sinasabi ko na verse or quote po. For example, this is, gawa ko rin po to yung be still and know that I am God. So it's a simple reminder lang po. Siyempre, Ayun. calling card. So, nagpagawa rin po ako. So, yun. Tapos may mga materials po ako. Like, for example, ito pong sticker ko. Nagpa-print po ako dun sa sa church po natin sa Taguig, yung print and things. Yeah. Naging So, yun. guest din natin Tangkalikin yun, ng Gabi. sarili natin. So, networking pala kayo. Connect pala. So, yun. Nag-reach out po ako sa kanila to print. Ito rin po, one of the new din. Pero next po is yung keychains po natin. Ito po yung first two products ko. Ito na po yung keychain set natin. Ang inclusions po niya is the keychain and the digital illustration po. So, yun. That's only 100 pesos po. Then, yung ngayon po is itong stickers po natin. Wow. Yan. Ito mukhang mabenta to. Mga stickers po, mga verses, Sana may mga ano, no, songs. mga cheesies. So, yan Ay, po. nako, Gabi, is the best ability is availability. Wow. So, minsan mga silly stickers, kunyari, ito, sabon siya. Pero pag closer, joy comes in the morning. Wow, witty. Ayun. Meron po akong mga witty friends, mga witty sister na nagtutulong sa akin for content. And ako po yung nagbubuhay or make it real. Okay. Yan po. Pero ano, nakakatawa no kasi from what I'm sensing, and ako personally naging customer. Ako kasi unang naka-discover din sa kanya. Pero saan nagagaling yung ano no, yung parang pressure ba kasi you said you had the settlement establishment na para sa Panginoon to, para maging productive sa ecclesia, sa church, and then nag-spread na sa ibang tao. Pero saan nanggagaling yung pressure sa'yo, especially na ma-please mo yung mga customers mo para, in a way, ma-please mo yung Panginoon, syempre, una sa lahat. Parang ikaw mismo, minsan napapabayaan mo na rin yung sarili mo kasi. Or hindi naman, Gabi. Oo, nakikita kita, sobrang pressured ka sa sarili mo. But yeah, it speaks for, yung talagang labor of love na pinapakita mo. Yan po, siguro po, I was really trained na wag yung bahala na thinking. Kasi kailangan it above the usual po talaga. So, dito po, dito po talaga minimake sure ko na kahit simple photo lang yung binibigay nila, gusto ko more than that yung may receive nila. Because yung blessings and grace po ng Panginoon sa akin is very abounding. So, through those, ito na. So, yun, yung through those artworks po, nag-isip nga po ako ng tagline for e-art, yung where every stroke tells a story. So, hindi lang po siya simpleng drawing, but showing how through those lines po, yung abundant grace po ng Panginoon sa akin. Salamat, Ate Erica, for the support, encouragement, all these things. Talaga, kita Siya mo po talaga ang Yes. Siguro maraming curious sa gusto magpagawa, especially now na naparating na yung Christmas season. Yes. So, saan ka ba nila makikita? Saan ba sila pwedeng mag-inquire? Sa ngayon po, bale sa Instagram pa lang po tayo. Or you can also message me naman po sa Messenger, Joy po, or sa ating Instagram. You can scan po yung QR code, your e.artdiaries_. Pwede po kayo mag-send ng inquiries po doon. Yan, sige po. I-follow niyo na rin po ang page na niya. Yes, para naman Yes. nasa mag-sisters na to. Pero maraming salamat, EJ, and of course, even kay Ate Erica, for EJ, for Erin Joy, for bringing added joy to the world. Maraming salamat. At from creativity and beauty, tututukan naman po natin ang food safety. Susunod na po yan sa ating Health Talks. Welcome to Health Talks.
Every fourth week of October, Food Safety Awareness Week is observed. This attempts to raise awareness of the value of good quality, safe, and clean food by virtue of Proclamation Number 160, which was issued in August 1999. And according to World Health Organization, an estimated of 600 million people, or approximately 1 in 10, get sick every year from eating unsafe food, leading to around 420,000 fatalities. And as someone na may background sa HRM, emphasize talaga ang tamang pag-handle ng food and drinks para masiguradong malinis and safe kainin ang ating mga hinahanda. So today, to share more about this is our resident R&D expert, Antoinette. Ayan, Antoinette. So, as guest ng ating Health Talks tonight, ano-ano nga ba ang mga common diseases na maaring makuha sa unclean or unsafe food or drinks? Yes, Harvey. And so, syempre no, kapag hindi yun nga, no, unclean or unsafe yung mga food and drinks natin, maaari tayong magkaroon ng tinatawag na food or waterborne diseases. So, maraming pwedeng sanhi yung mga diseases na ito, at isa na dyan yung mga microorganisms kagaya ng bacteria, virus, and parasites. So, mga most common na bacterial diseases ay yung E. coli. Siguro, syempre no, nung undergrad ka, pinag-aralan din natin to, especially when handling food. So, yung E. coli, this comes from, usually non indicator siya ng fecal contamination. Ibig sabihin, may dumi ng maaring, pasintabi po sa mga kumakain tonight, pero maaaring contaminated yung pagkain na kinain natin with human o kaya naman ay animal na feces. Yan. So, ito ay nagdudulot ng diarrhea o pagtatae, pananakit ng tiyan, vomiting, or pagsusuka at lagnat. So, another na common na bacterial disease is yung salmonella or salmonellosis. So, ito naman usually nakikita ito sa mga eggs, mga uncooked no, na mga itlog, mga meat na karne ng manok, karne ng baboy, and gatas. So, yung salmonella, meron din siyang another na specific type. Ito yung salmonella na caused by salmonella typhi. Ito yung typhoid fever o typhus, I think, sa Tagalog. So, very common na symptoms din ito. Yung ganun din, no? Nausea, diarrhea, abdominal pain, fever, at panginginig. So, another type is yung dysentery. So, ito naman, parehas din siya, almost same sila ng symptoms ng ibang mga bacterial diseases. Pero ito, Harvey, distinction nito is may blood or may mucus dun sa dumi or sa stool. So, yeah. So, ito yung dysentery na tinatawag. So, another term for this is shigellosis. And then, another is siguro na common is cholera. O ito ay caused by Vibrio cholerae. So, ito naman, usually nito nakikita sa tubig, contaminated water, na nagdudulot ng matinding diarrhea and of course dehydration. And lastly, among the bacterial diseases na common is yung Campylobacteriosis na nakukuha naman to sa milk, raw milk rather, eggs, manok, at karne ng baboy. So pare-parehas sila halos ng symptoms except nga dun sa dysentery na diarrhea, vomiting, pananakit ng tiyan, lagnat, panghihina, and then of course, resulting to dehydration. So, but aside from dun sa bacterial, pwede rin mag-cause ng mga ito, yung mga viruses, kagaya ng hepatitis A virus and norovirus. May parasites din, no, na nagkukos din ito. So, ito yung mga Georgia lamblia, nakikita natin sa uncooked na beef, yan, mga meats. And of course, toxins, kagaya ng sa mga yung mga canned goods na hindi maganda yung treatment, so pwede rin na may toxin na nasa loob or nakapasok, or yung bacteria nag-cause na nag-produce na rather ng mga toxins sa loob ng canned goods na yun nga no, na dented o kaya ay expired na. So ayan. Yeah. Siyempre, of course, yung mga kabataan natin or yung mga young kids, sila talaga yung prone when it comes to developing diseases from these unsafe or unclean na food and drinks. Pero meron pa bang mas prone na or at risk na makadevelop ng mga diseases coming from these? Oh, so tama ka, no? Siyempre yung mga kabataan, kasi sila talaga yung developing pa lang yung immune system nila, so mahina pa. Especially mga very, very young, like newborns, yung mga before, between 0 to 1 year old na mga bata. Kasi Harvey, 75% ng body weight nila is composed of water. So imaginein mo kung nag-diarrhea sila because of food and waterborne diseases, syempre, sobrang ang laki rin ng effect nun sa kanilang katawan. Kaya
actually top three, I think, if I'm not mistaken, parang top three na common cause ng death, no, among newborns is dehydration. So, but aside, sabi mo nga, aside from young kids, no, yung ating mga pregnant women, syempre, no, nagbabago din yung kanilang immune system. So, vulnerable din sila to food and waterborne diseases. Ganun din syempre yung elderly natin dahil humihina rin yung kanilang resistensya or immune response. But aside from them, yun ding may mga chronic illnesses kagaya ng diabetes, kidney disease, and HIV. So immunocompromised din kasi sila, yung immune system nila ay humihina din. And of course, yung mga malnourished children, mga severely wasting, sobrang payat. So that can also lead to death, no? So among these population. So kapag sa ating mga nabanggit na population, vulnerable population, kung tuloy-tuloy yung symptoms na nabanggit ko kanina, tuloy-tuloy na nagtatae, more than 3 times, tas ilang araw na, o kaya nagsusuka, pananakit ng tiyan, dapat talaga magpa-consulta na sa doktor. Yes. And nababanggit na rin natin yung kids, no? And of course, as a mom yourself, ano ba yung mga tips on how to ensure na safe yung mga pinapakain natin sa ating mga anak? Yan. And of course, to our family members. Yeah. So, siguro hindi nga lang, syempre ako ay isang mom. So, pero I would say na yung mga ways natin to prevent ay common naman, or we can apply it to everyone. So, meron akong sinend na diagram. Ito yung tinatawag natin na F diagram, or I think lagi naman natin itong ini-educate or sinishare sa ating audience. Pero ito kasi ay one way for us to be guided. Kung ano yung mga paraan ng mode of transmission and paano natin maiiwasan, or ano yung mga barriers para maiwasan natin yung pag-transmit ng mga food and yung mga pathogens. Yan. So makita ninyo, syempre yung source, this is mainly for fecal or oral route, or yung tinatawag na from yung contaminated na feces, could be from animals, it could be from humans. So ang mode of transmission yan is through the F's, or fingers, flies, fields, o kaya naman ay fluids. So, yan, kaya yun yung unang 4. So, fingers, syempre kapag kumain ng hindi naghugas ng kamay ng maayos. So, kunyari yung mga bata na, or mga matatanda even na naghahawak ng soil. Minsan hindi natin alam, no, kung ano yung dumi na nakikita sa soil, tapos hindi naghugas ng maayos ng kamay. Syempre, yung dumi nun, mai-ingest na ng mga natin, no? And then of course, yung flies, kapag dumadapo ang mga langaw, yung mga flies sa dumi, pasintabi po muli, pero tapos madadapuan yung pagkain na hindi nakatakip, edi syempre another route na naman yon na ma-ingest yung pathogens. Ganun din yung fields, no, kapag hindi proper yung siguro yung yung mga kasilyas, yung mga bathroom, pwede kasi na mag-flow, no, yung dumi sa soil patungo sa mga food na kinakain natin, no. So pwedeng matalsikan, or pwedeng yung pinanggalingan mismo ng pagkain hindi maganda, yung pinagtaniman yon hindi maayos, hindi sanitary. So ganun na naman, so may ingest na naman natin yung pathogens. And finally, fluids. So kapag hindi safe, hindi maayos yung pinagkukuhaan natin, yung source ng tubig, hindi natin siya pinapakuluan, hindi natin siya tinitreat. So, ganun din, no, i-infect din tayo. So, again, for barriers, or ano yung paraan para ma-prevent natin ito, mainly talaga hygiene and hand washing method, and of course, takpan natin yung mga pagkain natin, no, and proper talaga na cooking, kasi maraming microorganisms ang napapatay over high heat. So, mahalaga na proper yung cooking methods natin. And lastly, I would say siguro yung let's avoid yung cross-contamination. So, kapag nagpe-prepare mula pa lang sa food preparation, huwag tayong maghahalo-halo kapag raw and cooked na yung food, no? Huwag nating paghahaluin. At saka yung vegetables and yung mga meats, yan, how we process them. So, napakahalaga that we separate it.
Right. Speaking of which, naalala ko na even during our class ng college days, yung sinasabi mong cross-contamination, so meron nga tayong ni-recommend na color-coded, even mga, how do you call this? Yung pinaghihiwaan natin ng mga ating Yes. ingredients. Yes. Of course, to prevent cross-contamination and even yung proper na paglalagay sa refrigerator, no, sa fridge natin, meron din tayong proper recommended yan para maiwasan nga yung ating cross-contamination. And of course, sa mga toddlers, nabanggit lang natin mabilisan, no, ito nga yung tinatawag natin mga fastest hands, no, may mga hilig magsubo ng mga kung ano-ano. Pero ano ba yung mga usual na tips para, of course, ma-prevent natin tong foodborne diseases? Siguro as young as they are, kung natuturuan na natin sila ng proper hand washing, talagang mas stick na natin sa kanila yung lagi talaga and tayo rin syempre as adults, magpakita rin tayo ng tamang example na before we eat, before we put anything in our mouth, dapat talaga ay naghugas tayo ng kamay. And syempre, no, i-bust na rin natin yung myth na pag nahulog, parang, 5 seconds, okay pa yan, ganyan. Kasi hindi, dahil syempre microorganisms, di natin siya nakikita eh. So, mukha man siyang malinis, mukhang yung floor man natin ay malinis, pero syempre, once na mag-contact yung pagkain dyan, may transmission na agad ng pathogen. So, ayan, kawawa naman yung mga bata kapag sila ay nagkasakit just because we were not vigilant sa usaping ito. Tama. And alam mo, meron tayong gusto ditong i-prove, of course, a myth buster. Yung 5-second rule ba na tinatawag natin na safe pa bang kainin yung mga nahulog sa sahig? Totoo ba ito? Why or why not? Oo, yun nga, no? So, nabanggit ko nga, no, na hindi man natin nakikita visibly, like hindi man siya visibly soiled siguro yun, napaghulugan ng pagkain. Pero again, no, hindi natin alam or actually alam natin na once na nag-contact na yung pagkain, biscuit man yan or whatever it is, sa floor or saan man, no, sa sahig or whatever, it doesn't take 5 seconds for bacteria, for microorganisms to transfer or to, yun nga, no, na lumakad, ganun kasi yung tinatawag eh. So, wag na siguro tayong manghinayang, mas nakakatakot na magkasakit sila kaysa manghinayang tayo na alam mo yun na itapon na lang siguro yung mga pagkain na nahulog na kasi it's better to be safe, no, than to risk yung kanilang health. Correct. I agree. Nabanggit mo, no, syempre, iniisip natin pag magtitipid tayo ng pagkain. But of course, again, greater yung risk kapag yung pagtitipid natin just for yung mga onting pagkain ay kakainin pa natin. So, of course, we agree to that practical tip. And of course, any message to our viewers other than, of course, the rest of the practical tips you've mentioned to us? Yeah, so I think isa rin sa natin, rule of thumb natin, I think na napag-aralan din ninyo nung college na when in doubt, mahirap man, no, sabihin, pero throw it out. Sa hirap ng buhay ngayon, honestly, hindi natin masisisi yung iba nating siguro kababayan or iba yun, yung ibang mga families na nanghihinayan talaga sila sa pagkain. Syempre, hindi man nahulog, kundi pati yung parang medyo pa spoil na or alam mo na naiwan na nasa table, ganyan. Pero again, it's really better to be safe sa ating health. Mas mahalaga na i-keep natin yung kalusugan ng ating mga pamilya, na yun yung maging priority natin, rather than, syempre, mas mapapagastos pa actually tayo kung nagkasakit pa sila, no, dahil sa mga decisions yun. So, syempre, maigi na mapanatili nating ligtas at malinis yung ating mga kinakain. And of course, as adults, as parents, let's set a good example sa ating mga anak, sa ating mga family. Right, it's better to be safe than sorry. And of course, thank you, Antoinette, sa iyong mga na-share na expertise and of course, for those tips. And of course, it's better to be stay tuned dahil susunod na po ang Hebrews, pakinggan po natin sa Bishop or Ruben. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayon na bigyang daan sa ating mga kaisipan, kalooban, puso, ang mga katuruan, katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya po Hebrews.
Doon po sa 1 Peter ay sumusulat si Apostle Pedro sa chapter 5 at meron siyang sinasabi patungkol sa mga pinagdaraanan ng mga mananampalataya nung araw, mga churches, na because of persecution ay sila'y nangakalat. Ang basis po nito ay nandoon sa 1 Peter chapter 1 and verse 1. Ang sabi po doon ay nakalagay, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia. Anong nangyari po kasi during that time? Sobra-sobra ang sakit na pinagdaraanan ng mga churches. Kaya nangakalat sila. A few years after, nasira na ang Jerusalem at sinira ito ni Emperor Titus. Subalit, ano man ang kalalagyan ng araw, doon sa chapter 5 of the same book, in 1 Peter chapter 5 and verses 6 to 11, ay nagbigay si Apostle Peter ng mga bagay na magbibigay po ng kapanatagan sa mga nagsasuffer nung araw. Puntahan po natin sa verse 5. Ang sinasabi sa verse 5, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Ang keyword po dito ay humble. Ibig sabihin, whatever we go through in life, be humble before God. Yun po ang kinakailangan na mayroon tayo. Yung bang kababaang loob. Ikalawa, ang sabi, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ano man ang ating pinagdaraanan, let us be trusting. Patuloy po ang ating Diyos na nangangalaga sa atin. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya ay wagas. Hindi natin maki-question yan. Ikatlo, ano man ang ating pinagdaraanan? Ang sabi, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Alam niyo po, kung ano man ang kasamaan, kung ano man ang wickedness sa mundo, hindi na po nakapagtataka yun. Sapagkat mundo po ito eh. Kaya ang kinakailangan na mayroon tayo, ano man ang ating kalalagyan ay be vigilant, be sober. Huwag na tayong magulat sa mga maaring mangyari. Okay? Hindi na po kagulat-gulat ang anuman, ang korupsyon o ang kasamaan. Okay? Matagal na pong ganyan ng mundo. Matagal na ganyan ng flesh. At hindi lang po ito. Ang sabi po ni Peter doon ay, whom resist steadfast in the faith. Ibig sabihin, una, be humble. Ikalawa, be trusting. Ikatlo, be sober and vigilant. And then, ikaapat, be strong in faith. Be steadfast in faith. Paano po tayo magkakaroon ng steadfastness o strength sa pananampalataya? Maliban na tayo maging matibay sa kung ano ang sinasabi ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga po ang mga mananampalataya, hindi maaaring wala tayong Bible. Hindi maaaring wala tayong Bible study. Kaya tumitibay ang ating pananampalataya ay sapagkat ang mga pangako ng Panginoon ay ating kinukuhang matibay. Okay? So, be strong in faith. At mahalaga po ito. Ito yung ikalima. Ang sabi doon sa pinakahuling verse ay, the God of all grace. Ang sabi, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while. So ayun, naiintindihan po ni Apostle Peter. Pero ang sinasabi, the God of all grace make you perfect, establish, strengthen, settle you. Okay? Because hindi po tumitigil ang ating Diyos upang ang mga hinirang niya, ang lahat ng kanyang mga anak, ang mga sumasampalataya sa kanya, ay abutan niya sa pamamagitan ng kanyang biyaya. The thing is, we should be moldable. Hindi lang po teachable. Hindi lang pliable. Meron pong inaawit kami mga mananampalataya kapag merong altar call or invitation. Yung sinasabing, have thine own way, Lord. Thou art the potter, I am the clay. Mold me, make me after your will. Kaya ang the challenge ay, let us be moldable. If God's word says this, then let us be like clay in the potter's hand. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
And here we are again to say, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating programang Lighthouse Cafe sa mga napakagandang napag-usapan natin. Very practical, di ba, Right. Reza? Pasalamat po sa ating mga guests. Of course, si Sir Tufi De Jesus sa What's Brewing, si EJ Abante sa ating Espresso Self, and si Antoinette Esmele sa Health Talks. And you can rewatch and share episodes from our Facebook page and YouTube channel. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse BBC, Great Commission TV, or GCTV Asia. At sa YouTube naman po, just look for GCTV PH and make sure to like and subscribe. At para naman sa mga on-the-go na pwedeng kumakain ng mga biscuits, no? Kaya mga Oreo, no? Mga ganun, no? Meron din po tayong podcast sa Spotify. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse Cafe. And you can listen to our episodes anywhere you are. At syempre po, shoutout po sa ating faithful na tech and food team dahil hindi po magiging posible ang ating weekly live broadcast kung wala po sila. Diyan po sila Direk Edwin Balaceros, Jad Gamboa, EJ Abante, E. Alcid, Jeff Alvarado, Leia Alpaz, Japs Dominguez, Chris Portes, Emily Ballesteros, Daisy Fu, Maluy Narino, Jabez Gamboa, and of course, kay Micah Yabra. And we'd also like to thank our ministry partners, Four Gospels Catering Services, Hub 105, Haircutters Republic. Visit their branch located at Q Plaza Mall, Cainta, Rizal. Happy birthday po sa ating October celebrant. Yes, alam po natin sila. O Iya, Gabby, Jed, Iya, happy Gabby, birthday to you and kay all. Jed po. So si Iya po ay behind the camera sa ating streaming, live streaming, and of course si Jed po ang ating floor director. Ayun. Happy birthday sa inyo lahat. And so join us again next week, Monday night, same time, 8:30 p.m. for another live broadcast ng ating pong Lighthouse Cafe. Where good talks happen. happen. See good talks